balikan lang natin yung issue kay Sian Gaza mga tol. At yun nga, na deactivate yung kanyang page tapos biglang lumitaw ulit. Na-deactivate na naman. Pagkatapos ma-deactivate ng kanyang account ay lumitaw siya, then biglang nag-post ng ganito. Kapag ginamit mo yung connection mo para ipa-disable yung account ng isang tao illegally without any grounds for violation, ibig sabihin totoo lahat ng sinasabi niya sa'yo, kaya kailangan mo siyang patahimikin. Tapos biglang nawala na naman. Yung mga ganong kasing style, yung mga ganong klaseng nangyari, no? I think hindi ganon pagka na-deactivate ka, hindi naman in an instant, maya-maya mare-reactivate ulit kung ano siya, kung legit na Meta yung nag-deactivate sa'yo. At least 24 hours bago ma-reactivate, hindi instant. Tapos mawawala na naman, tapos lilitaw na naman. Ang sabi nga niya dito, ginawang on and off. Ayan, no? Hindi ko alam kung si Ian to, no? Posible kasing iba yan, Posible kasing mga gawa-gawa na lang yan. Alam niyo naman yung mga trolls sa internet kapag na-disable yung isang account na sikat, gagawa ka agad ng bagong account at magpe-pretend na sila yon. Tapos later on, i-rename nila, tapos ibebenta, no? Pwedeng ibenta. Ayan, kahit si Makagago pala gumawa na ng content, no? Posible rin yung kasi yung sinasabi ko na si Ian mismo yung nagde-deactivate tapos reactivate, deactivate, reactivate. Wala kasing instant, no? May at least i-review yan ng 24 hours na as early. Na gano'n, no? Kahit i-search nyo pa, no? As early as 24 hours, hindi siya in an instant. Ngayon, papakita ko sa inyo na patunay na pwedeng gano'n yung i-disable mo tapos biglang babalik. Papakita ko muna sa inyo. Ito yung isang page. Naka incognito to. Pagka ni-refresh ko yan, ayan, i-refresh ko, nandyan pa rin, di ba? Nandyan pa rin. Ngayon, ang gagawin ko, pupuntahan ko yung page ko. Papakita ko sa inyo at ayan yung page na yan, no? Ngayon pupunta tayo sa settings. Total, di ko naman ginagamit yung page na to kaya kahit i-on and off ko. Makikita natin dito is yung access and control. Ito, makikita natin, no? Pwede natin siyang temporarily. Ayan, no? Temporary. Gawin natin is yan. Temporary, okay. Ayun, unpublished na siya. Punta tayo ngayon sa incognito. Yung kanina. Ito siya, no? I-refresh ko yan. Mukhang ito nga. Refresh ko lang. Ayun, wala na siya. Wala na mga tol. So, iisipin mo niyan, uy, na-deactivate to, no? It's been deleted, changed. When it happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people or changed who can see it or it's been deleted. Ganon. Ngayon, babalikan natin to. Balikan natin. In an instant, mga tol. Eto, nakalagay dito. This is an unpublished page. Edit natin at ipapublish natin. Publish page. Confirm. At balik tayo dun sa incognito. Refresh natin. Incognito, where are you? Ito siya, di ba? Refresh natin at boom, bumalik. Bumalik siya. Ganon. Posibleng gawin. Hindi ko sinasabing siya na mismo yung gumagawa, no? Hindi ko sinabing ganyan yung ginagawa niya, pero posible talaga na ganito. In an instant, kung gusto mong instant mawala yung page mo, tapos instant din babalik, ganun yung gawin mo. On mo, off mo, parang ilaw. No, maliban na lang kung yung sinasabi ni Sian dito na ginawa nyong on and off, ginawa nyong switch yung page ko ay na-hack nung pinagbibintangan niya at ginawa niya ganon. Posible yon. Pero posible din na si Sian mismo yung gumagawa, no? Or kung may admin siya, baka yung admin niya. Pero I'm not sure, no? I'm not sure. Yung sinasabi ko lang dito is yung mga possibilities. Balik tayo dun sa account natin. So, yan lang, at least pinapaalam ko sa inyo na pwedeng mangyari yung mga ganong klaseng bagay na pwedeng nandyan siya tapos biglang mawawala. Nandyan siya, biglang mawawala, na pwedeng kagagawan din ng taong nagpe-play victim. Pwedeng ganun Pwedeng nagpe-play victim lang si Sian Gaza or strategy niya to para isipin ng mga tao na totoo yung mga sinasabi niya kasi sa kanya mismo galing na naniniwala siya na kapag pinapatahimik siya ng isang taong pinagbibintangan niya ay posibleng totoo kaya nga pinapatahimik daw siya. Okay? So abangan pa natin kung lilitaw ulit yung kanyang page at doon natin mako-confirm talaga na deleted. Okay? Tandaan natin merong proseso si Meta. Meron siyang proseso, meron siyang processing time.
Hindi yung ganun kabilis in an instant, nandyan. In an instant, wala. Nandyan, wala. Nandyan, wala. Hindi pwedeng ganun. Hindi ganun si Facebook. Search nyo man. So, yun lang. Para may idea lang kayo sa mga creators na gumagawa ng ganito. Okay, maraming salamat and God bless.